Magandang umaga. Ilang linggo na din po tayong sa ating pamahalaan, agarang gumawa ng hakbang para tugunan ang taas ng presyo ng mga bilihin gas. Noong nakaraang linggo, na magkakasulong narinig nating pahayag mula sa iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan bukod dito. Alam naman po natin, ang bigas ngayon umaabot na mula 46 hanggang 80 pesos kada kilo. Ang galunggong yata ay 170 pesos na. Ang pasahe sa jeep umaabot na din ng 9 piso sa ilang parte ng ating bansa. Napakabilis po talagang pagtaasan ng mga presyo, hindi na nakakasabay ang karaniwang mga Pilipino. May mga bagay pong dapat gawin at madaling iatas ang agarang pagpapatupad kung seryoso ang ating pamahalaan sa pagtugon sa lumalalang sitwasyon ng mga tumataas na presyo. Naririto po kami ngayon upang maghain ng ilang mungkahi. Una, ayusin ang NFA. Resolbahan sana kaagad ang isyu ng kakulangan ng supply ng bigas. Magtalaga po ng pinunong mahusay at mapapagkatiwalaan. Siguraduhin na ang bawat desisyon, lalo na ukol sa pag-angkat ng bigas, ay tunay na pinag-isipan, pinagplanuhan at pinagkasunduan ng NFA Council at ng liderato ng NFA. Sa makatuwid, gawing patas, malinis at tapat ang proseso ng NFA upang tunay itong tumutok sa pag-stabilize ng presyo ng bigas at hindi magamit lamang para lamangan ang pulsa ng ilan. Pangalawa, isuspend ang probisyon ng Train 1 ukol sa excise tax sa krudo at i-review ang unconditional cash transfer. Sa simula pa lamang po ng taon, ramdam na ng ating mga mamamayan ang pagtaas ng presyo. Inamin din naman ng DOF na hindi nila inaasahan ang ganito kalaking pagtaas ng inflation. Mula sa kanilang pahayag, palinaw na panahon na parang tingnan muli na kung nararapat pa din ba ang buwis sa krudo. Kailangan din nating tingnan kung sapat pa ba yung 200 pesos a month na unconditional cash transfer at kung kailangan itaas pa ito. Pangatlo, palawakin ang mga social protection initiatives. Paramihin po ang saklaw ng Pantawid Pamilyang Pilipino program at ayusin din ang mga institusyon tulad ng GSIS, SSS, OWA at Philippine Crop Insurance Incorporated na kasama dapat sa napangkakapitan ng mga nasa laylayan sa panahon ng pangangailangan. Ayan. Bilang mga opisyal po ng pamahalaan at kinalal ng taong bayan, obligasyon po namin na maghain ng mga panukala na maibsan ang hirap ng ating mga mamamayan. Mayroon na po, alam po natin na mayroon ng final si Senator Aquino ng bawas presyo bill sa Senado. Pagkatapos po itong ating press conference, si Congressman Miro Kimpo, kasama na yung ibang mga LP members of the House of Representatives, maghahain din po ng counterpart bill sa House. Umaasa po kami na seryosong tignan ng pamahalaan ng mga panukalang ito. Lahat po tayo, lalo na yung mga mahihirap, nararamdaman talaga yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At panahon po ito para umaksyon at maghanap ng konkretong solusyon. Ito pong paghahanap ng solusyon, matagal na nating hinihingi ito. At yung pakiramdam po natin, isa itong bagay na napaka-urgent na kailangan na talaga. We'll be taking questions pero set up na kami para mga ibang resource persons natin may
Okay, we'll start with yung Q&A. Parang ka daw. Good morning po. Si Peda po from RAM. Yesterday, Vice President Duterte said that he won't be hiring NFA officials and Secretary Emmanuel Piñol. He's blaming the rice crisis on our weak laws but not on the officials. And may I also quote the President saying that hindi daw po, wala naman po, it's not a serious offense and the rice crisis is just an aberration. So kumbaga parang dina-downplay po nung Pangulo. Your reaction po dito ba? Hindi tayo sang-ayon na hindi seryosong offense ito. Yung pagtaas ng presyo ng bigas. Napakaseryoso ito lalo na sa pinaka-mahihirap natin mga kababayan. Madalas kaming bumaba, madalas kaming bumaba, hindi na sa mga probinsya, pero lalo na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At yung bawat baba natin, yung reklamo talaga sa amin, yung nagtataasan ng presyo ng bigas. Parang kasama ko nga si Senator Bang, nung pumunta kami sa Baseco, meron doon isang nanay na, eto early on. Ayun. Ito early on ito, Mara, parang early part of this year pa. Hindi pa ganito kataas yung presyo ng bigas. Yung sabi ng isang nanay, dati nakakain kami 3 beses isang araw. Ngayon hindi na parati. Paswerte na pag nakakain kami ng 3 beses dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya ito, tingin ko malaking insulto din sa ating mga kababayan na naghihirap pag sinabi natin na hindi ito ganito kaseryoso. Follow up lang, sir. Ma'am, you were advocating for the passage of the Bawas Presyo Bill of Senator Bang. Perhaps, sir, you can elaborate on the bill and how it will really help address inflation and the rice crisis. Salamat. Yung Bawas Presyo Bill po na file na natin noong nakaraang buwan, it addresses our concern sa inflation. Ang tinutukoy po niya yung pag-suspend at pag-roll back ng excise taxes natin sa diesel, gasolina at kerosina. Kapag mataas po yung ating inflation, lumampas sa 4% na siyang target po ng Bangko Sentral, within 3 months, mataas po siya sa 4%, and right now, maraming buwan na po tayong lampas-lampas sa 4%. In fact, ang prediction ng ING is we're going to hit 6% this month, ay kailangan na po ipreno muna yung trade. At specifically, yung hinahabol po natin dito, yung pag-suspend ng pagtaas ngayong Enero, na nakita naman po natin kasama sa Train 1. Tatlo po yung pagtaas sa Train 1. January 2018, January 2019, January 2020. So it's already per month po ngayon. Malapit na po mag-Christmas. Alam po natin kapag Christmas, tumataas yung presyo ng bilihin. Kapag Enero, ubus-ubus po yung pera natin. Doon po tayo tatamaan ng pagtaas ng diesel at gasolina muli. So I think urgent na po ito na masuspend po natin yung pagtaas ngayong Enero at mabawi, ma-roll back yung mga tinaas ngayong 2018. Nakita ho natin na itong pagtaas ng diesel at gasolina, isa po ito sa mga nagpapataas ng presyo ng bilihin. So marami hong sinasuggest na mga measures, mga moves, but ito po, nasa harap na po ng ilong ng ating economic managers ang siyang pwedeng solusyon dito po sa kataasan ng presyo ng bilihin. So I think, kung hindi man ito nagiging urgent sa administrasyon at tinatawag po nilang hindi naman seryoso yung nangyayari, palagi ko po sa taong bayan, napakaseryoso na po nang nangyayari ngayon. Pag nag-iikot kami ni VP, ang sinasabi po ng mga nanay na kausap natin, Senator Bang, VP Lenny, parang nalulunod na kami sa presyo ng bilihin. So ganun po yung pakiramdam ng ating mga kababayan. Kailangan po natin itong aksyonan. At itong Bawas Presyo Bill po, simpleng solusyon sa isang napakalaking problema na ginawa rin naman ng administrasyon dahil po sa trade. So we're hoping na pag nag-file na po sila Congressman Miro mamaya, ma-aksyonan po ito ng Kongreso at ng Senado, magbigay lunas po tayo dito sa problema ito. Pwedeng follow-up. Follow-up lang po, ano yung worst case scenario kung sakaling hindi mapakinggan yung mga suggestions? Well, the worst case scenario is magtutuloy-tuloy itong kataasan ng presyo ng bigas. By the way, March pa lang,
of this year, naghihiring na kami sa Senado, pinagbibitiw na namin si Jason Aquino. Matagal na namin pinagbibitiw yung NFA administrator na predict na rin natin na magkakaroon ng problema dito dahil hindi talaga maganda yung management ng NFA. So pag hindi ko alam ng mga tao doon sa liderato ng NFA yung ginagawa nila, uulit-ulit po itong problemang ito. Kaya yung panawagan po ni VP Lenny na palitan na po yung liderato, palagay ko mahalaga pong aksyon yon. Pangalawa, ito pong kataasan po ng inflation. Panahon pa lang nang pinag-uusapan yung trade, na-raise na ito, na potentially baka magtaas-taas po yung presyo ng bilihin. Tuloy pa rin po yung trade one. Nandito na tayo ngayon, 8 months later, nakikita po ng taong bayan yung pagtaas ng presyo, ang laki talaga. No? Sa mga magsasaka, yung fertilizer nila noon, 800 pesos yung sako, ngayon 1,100, 1,200 na. Yung mga mangingisda, yung lambat nila, nagtaasan din yung presyo. Pagpunta mo sa palengke, sasabihin ng mga vendors, wala na pong bumibili kasi ang taas na po ng presyo ng bentahin natin. So, we need to address the problem of inflation. I think the 4 of us here, the 5 of us here, nandito kami para sabihin, ito po yung pinaka-urgent na kailangan tugunan na ng ating gobyerno. And we're hoping that these solutions, mapakikinggan, mapagkaisahan natin itong mga solusyon na ito para sa tao. If I may just add, kasi doon sa usapin ng pagbabago at papapalit ng NFA leadership, ang NFA Council, nakaupo dyan ang Secretary of Finance, ang Secretary of Trade, ang Secretary ng NETA. So immediately, ang pwedeng gawin ng ating Pangulo ay i-instruct NFA Council to create a task force, Rice Emergency, headed by Secretary Dominguez, who used to be Secretary of Agriculture. Therefore, he understands this problem. Together with Secretary Lopez and Secretary Pernia, at sila na ang magbalangkas ng mga next steps sa rice procurement, importation ba ito, sa palay procurement from our farmers, dahil nandyan naman ang budget. Sila na ang baguhin itong naging direksyon na palpak ng administrasyon under NFA Administrator Aquino. So this is a concrete step or several next steps na dapat sana pakinggan ng ating gobyerno at administrasyon para masolusyonan yung problema ng supply ng bigas. Ma'am Rowena Salvacion po ng ECWB, there's no mic. Sabi niyo po kanina, magtalaga ng mas maayos na opisyal sa NFA. You are categorically asking for pagsiba or resignation ng mga NFA officials? Actually po, matagal na itong panawagan. Gaya ng sinabi ni Senator Piñol, mula March pa, hinihingi na natin yun kasi nakita natin yung hindi maayos na pamamalakad. Kaya, yung sa atin, gaya ng sinabi ni Senator Kiko, mas very defined na suggestion kung paano at sino yung haharap dito sa emergency response natin. Yung problema ko kasi sa problema ng bigas, there is no leadership. Wala pong leadership sa issue na ito. Yung problema po natin sa bigas, 2 taon na po yan na bumaba yung ating buffer stock. We had our hearing in March. In March, 1.5 years na po bumababa yung buffer stock ng NFA. Hindi ho sila nagpo-procure sa mga Pilipinong magsasaka, hindi ho sila nag-import. Walang leadership na pinapakita. Noong Marso pa lang, sinabi ko ng marami sa amin sa Senado, malaki ang problemang ito, magkakaroon ng problema yan, mas lalaki yung problema. Nakapag-import nga po sila, ano naman nangyari? Hindi naman na-distribute. Nagkabugbog dahil hindi po maayos yung pamamalakad ng importation at distribution. So ang hinahanap po natin dito, konting leadership naman sa issue na ito. Mabigat na ito sa mga kababayan natin. Ilan na po sila para sa bigas. Hindi pa po yan nangyayari, if I'm not mistaken, since 2008 or 2009. Yung pila. 1995 and again, I think in 2008, 2009. So, naghahanap po tayo ng leadership sa issue na ito and I think magsisimula po yung solusyon sa pagpapalit po ng liderato. Maghanap tayo ng mga taong kayang gawin yung trabaho nila. I think yun po yung pinakauna. Di man kailangan kumuha sa labas. I think Senator Kiko already mentioned, pwede naman within the cabinet.
Pero mahalaga po na mabigyan na to ng lunas dahil malaking issue po ito. Now, kapag BP ho yan, bigas at presyo. Kapag masyadong mataas yung BP, talagang malubha na tayo dyan, di ba? So, kailangan po pababain itong BP na to. Yung bigas, kailangan pababain. Yung presyo, kailangan pababain. At ang hinahanap po natin dito, konting leadership naman para makita po ng taong bayan na seryoso yung mga problema po nila. What about Piñol? Balantasin natin na tulad ng nasabi ng mga kasama is kailangan ng malawakang pagbabago doon sa sektor ng agrikultura na maaaring makatutok doon sa usapin ng bigas. Kami, as members of Congress, na araw-araw namin nakakadaupang palad ang aming mga kinasasakupan, ramdam talaga namin ang problema ng bigas. Kapag may nagsasabi pang hindi totoo yung problema, tingin ko ay hindi niya nakikita ang katotohanan na hinaharap ng bawat ginang, ng bawat may bahay na sa bawat umaga ay hirap makahanap ng bigas o di kaya ng napakamahal ng presyo ng bigas. So talagang malawak ang pagbabago. Ang tingin ko, pinagkaiba sa ngayon sa ibang kritiko ay hindi lang kami humihingi ng pagkakaroon ng panibagong pamumuno sa buong agricultural sector. Pagkos ay nagbibigay din ng konkretong mahakpa paano ito masolusyonan. Nasabi ni Senator Kiko, ni Senator Bang, na meron namang mga siguro competent members ng kabinete na maaaring may alam o may karanasan na rito sa nakaraan. Kailangan yun ang mga taong mamuno. Hindi yung mga kasalukuy na mamuno na clearly ineffective at tingin natin ay talagang dapat palitan. Magandang umaga po. Ako po si Rex. Just very quickly lang, hindi lang kasi issue ng incompetence. Hindi lang kasi issue ng incompetence, pati yung issue ng corruption. So kung talagang, at lumabas yun sa mga hearing natin, may allegations ng rebagging, na may in fact COA, may naglabas na ng report ng COA, na may mga favored traders na sobra-sobra ang allocation sa kanila, habang ang ibang mga trader o accredited retailer, wala. So, nakikita mo na yung allegations, hindi lang ng incompetence, pati ng corruption. So, talagang ang basehan po natin para mahingi ng pagbabago dito sa liderazgo, ay paliwanag din. Ay, good morning po. Ako po si Rex sa CNN Philippines. Ma'am, clarify ko lang, are you supportive ba nung more importation of rice as one of the steps para i-curb yung inflation? Sa atin, nagbigay na tayo nito ng pahayag. While supportive tayo dun sa rice tariffication bill sa Senado, meron tayong mga pangamba. Isa sa mga pangamba, yung kulang sa paghahanda sa ating mga magsasaka. Ay yung sa ating pakiramdam kasi dito, kailangan ihanda yung hindi lang yung programa, pero pati mag-i-implement nung programa. Kasi ang pinakapangitain natin na may dahilan tayo para mangamba, itong implementation ng social safety nets nitong Train 1. Diba yung Train 1, meron tayong unconditional cash transfer na 200 pesos a month. Para ito yung magsasalo sa ating mga mahihirap dun sa pagtaas ng presyo. Number 1, sinabi ng pamahalaan na meron 10 million Filipino families na tatanggap ng 200 pesos. Alam natin na hanggang ngayon, hindi pa nga 6 million yung nakakatanggap. Pangalawa, matagal na nating hinihikayat na balikan yung 200 pesos a month. Dahil yung perceived na pagtaas ng presyo ay napakaliit kumpara sa actual na pagtaas, hindi pa din siya nababalikan. Natatakot tayo na pag-implement nitong rice tarification, ganun ulit yung mangyayari. Na nag-implement na ng rice tarification, pero hindi yung makukuhang benefits galing doon, hindi naman siya mapupunta sa pinakamahihirap natin mga magsasaka. Pag ganun kasi, parang double whammy sila. Hindi mo sila binigyan ng pagkakataon na makapag-compete ng maayos
dito sa mga papasok na bigas. Marami tayong kahilingan dito. Una, sinasabi natin na yung assistance sa kanila, siguraduhin na mapapababa yung production cost ng bigas para makapag-compete sila sa presyo. Pangalawa, yung capacity. Capacity ng ating mga magsasaka, pangalagaan para binibigyan natin sila ng armas na makapagkompetensya. Pangatlo, matagal na talagang hindi naaasikaso yung kapakanan ng pinakamaliliit na mga magsasaka at nakakabahala yung proposed budget ngayong 2019 na lalo pang bumaba yung inilalaan na pera para sa mga magsasaka. So ito, while sa konsepto, sang-ayon tayo, pinapangunahan na natin na kailangan yata ayusin, hindi lang yung polisiya, pero yung lalong-lalo na yung implementation nito. Ma'am, isa sa mandato ng Central Bank, no, yung pag-control, pag-stabilize ng presyo sa merkado. Kayo ba satisfied kayo dun sa performance ng Central Bank? Ito kasi, yung pagtaas kasi ng interest rates, ito yung trabaho ng Central Bank as far as itong problema is concerned. Effective siya pag demand-driven yung nakaka-cause ng inflation. Dito, sa sitwasyon natin ngayon, mas supply side yung driver ng inflation. Halimbawa, yung pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Yung karamihan sa mga drivers nasa supply side. So yung pag-react ng central bank can only do so much. Ang ngayon, meron pangamba dahil nasa 4% na yung interest rates natin. Meron pangamba na baka makaapekto ito sa growth rate na tinatamasa natin na napakaganda in the past years. Meron tayong assurance galing sa economic managers natin na very minimal yung magiging epekto nito. Pero meron kasing general sense na yung assurances ba na binibigay sa atin, pwede ba itong asahan? Kasi halimbawa, pag implement itong trade, meron ding assurance na 0.4% lang yung magiging epekto nito sa inflation, pero alam natin na so much more. Halimbawa, humingi pa lang tayo ng briefing galing sa Central Bank. For example, parang sinasabi niya parang nagsa-stabilize na yung inflation. In fact, noong June, ang inaasahan nila magta-taper off na ito, pero alam natin yung nangyari, na lalo pang tumaas. So, yung general feeling ngayon na ito pang assurances na to, pwede ba natin itong asahan? Kasi kung hindi natin pwede maasahan, baka kailangan mas revolutionary yung isipin ng mga paraan para siguraduhin na ma-arrest yung whatever na shocks na pwede pang maramdaman ng ekonomiya natin. And if I may add, how can we expect na bababa yung inflation sa January kung magtataas na naman tayo ng presyo ng crudo, ng diesel, gasoline, at kerosene? Aminado po yung economic managers na hindi nila inaasahan yung ganito kalaking pagtaas. So, tanggapin na natin yon. Sige na, sabihin na natin tama yon, hindi nila inasahan. Iba na yung sitwasyon na yun, kumpara nung ulak nila yung 3-1. It's a different situation already. Yung inflation natin, ganito na po pataas. If I'm not mistaken, 9-year high, Congressman Miro, 9-year high po ito. May nagsasabi, baka tumaas pa this month. Lampas-lampas na po dun sa target ng BSP. The target of BSP is 2 to 4%. We're already at 5.9% last month. So ang tanong, ano yung response natin sa sitwasyon natin ngayon? Kasi kung pinagpipilitan pa rin, natama naman yung mga naigawa nung Enero o nung December 2017, hindi ka na responsive sa mga nangyayari ngayon, especially sa mga mahihirap nating kababayan. Nung hearing po namin sa Senado nung nakaraang buwan, mayroong professor from UP na nagsabi na kung mahirap ka, ang inflation para sa'yo, di hamak mas malaki ang epekto. Kung mahirap ka sa isang mahirap na lugar sa ating bansa, di hamak mas malaki na naman yung epekto nito. So, kung ikaw ay isang mahirap sa Bicol, kung ikaw ay isang mahirap na tao sa Mindanao,
yung pakiramdam po ng 5.7% is closer to 8%. So ang taas po nito sa ating mga kababayan at hirap na po sila. So wala nang point yung magmatigas ka na sabihin na kasi nung December, ganito yung mga assumptions natin, iba na po yung panahon ngayon. Aminado sila na iba na po yung sitwasyon ngayon. Kaya kailangan maging responsive tayo. Now, paano bababa yung inflation kung magtataas ka na naman sa Enero? In fact, this week may pagtaas na naman na medyo malaki-laki. Kung sa Enero, magtataas ka na naman, parang nagsusuicide ka na yan. And I think it's incumbent upon the officials. At kami ho dito, di naman ho namin ito mapapasa na kami lang. Sa totoo lang, nananawagan ho kami na magkaisa tayo upang mabigyan solusyon ng problema ito. We can all come together to solve this problem. And again, ito pong bigas at itong presyo ng bilihin. Man-made po ito. Hindi po ito natural calamity. Ito ho nangyari dahil sa maling polisiya, dahil sa maling liderato. Nandyan ho yan. But we can still solve it. And I think before the year ends, bago ho natin makita ulit yung pagtaas na naman, kulang na naman sa presyo ng bilihin pataas, kailangan na po natin itong aksyonan. At yun po yung panawagan po natin. So last na lang po for VP Benino. So inflation report na po sa Wednesday. So inaasahan nyo rin talaga na mas mataas pa kaysa sa July yung resulta this Wednesday. Inaasahan natin na talagang it will remain high eh. Kasi ramdam natin. At ito nga, Senbak, yung nakita ko kasi yung on a per region basis. Actually, sa Bicol, nasa 7.8, 7.9 siya. Yung ARMM, yung number 1, di ba? So, gusto sabihin, yung mga kababayan natin doon, mas ramdam kaysa doon sa mga kababayan natin na dito. Gusto sabihin na yung burden na parang tinatamasa nila, mas grabe sa burden na tinatamasa ng mga nakakaramdam dito. Natatakot tayo sa dadating. Natatakot tayo sa dadating. Kaya nga, ito, paulit-ulit na sinasabi ni Senpa, ni Congressman Miro din, na yung tinitingnan natin yung January na taasan. Kasi under 3-1, kailangan tataas ulit siya sa January. Kaya isa yun sa mga hinihingi natin na huwag munang gawin yun habang ganito makataas yung ating inflation. Ipagkusnan dun sa dagdag dun sa ang panawagan talaga pagdating dun sa bill na pinafile ni Senator Bang pagdating dun sa presyo na magpapile kami ng counterpart later dun sa bill ni Senator Bang is talagang panawagan na pagdating dun sa nakakalimutan kasi ng marami na meron talagang scheduled increase. So bawat taon, sinabi ni Senator Bang na ho kanina, bawat taon ay magtataas yung dating walang excise tax, particularly all gasolines except for gasoline or premium, lahat wala namang excise tax dati. Because of train, nagkaroon ng excise tax ang diesel, kerosene, ang aviation fuel, lahat po, effective January 1. So sa January 1, 2019, meron na naman ulit. So ang panawagan po dito sa bill is talaga magkaroon dyan ng moratorium dahil nga sa patuloy na pagtaas ng inflation above our targets. So, konektado siya doon sa bigas dahil ang gasolina ay isang main component ng ating rice production. Nagkaroon ng 10% magbaba sa kanilang kinikita, primarily because they utilize a lot of gasoline pagdating sa production. Sa mga mangingisda, nasabi na po ni Senator Bang that more than 50% of their expenses are gasoline or fuel related. So unless hindi natin masusolusyonan yung usapin ng gasolina, particular itong excise tax increase na parating sa January 1, the price of rice and agricultural products will continue to increase and will push inflation over the next 12 months. Kaya imperative. Again, babalik ako doon na hindi tayo tumutulig sa humahanap tayo ng konkretong solusyon na tingin namin ay dapat pagkaisahan namin. Majority, minority, opposition, o supporter ng administration. This is all intended to make prices of basic commodities more affordable. At tingin ko, napaka-imperative at napaka-immediate nung pangangailangan ng solusyon nito. Will this require the president to cut short his Israel trip and Jordan trip?
kailangan po ba siyang nandito to what? Sabi niyo po ang leadership, may problema rin sa leadership ngayon. Well, I don't think so. Pwede naman siya tumawag at kausapin si Secretary Dominguez, sabihin si Secretary Dominguez, total, miyembro ka naman ng NFA Council, kayo ni Secretary Mon Lopez, kayo ni Secretary Pernia, kayo nga tatlo, mag-usap na kayo na ang task force na ibubuo natin para harapin itong krisis sa bigas, ayusin yung tamang procurement, hanapan ng solusyon itong hoarding, etc. Makipag-tie up na kayo sa NBI, basta kayo ang in charge. So, hindi naman kailangan cut short, tumawag lang. Andyan naman yung mga tao niya. Palagay ko naman, napagkakatiwalaan na yung tatlong pangalan na nabanggit ko. So I think that is the solution, interim solution, immediately, so that we can correctly address itong problema ng bigas, supply ng bigas. But make no mistake, urgent po ito. Hindi na po ito pwede pahintayin ng next year. Kasi may time, kumbaga may time constraint po tayo eh. Yung time constraint po natin yung January 1. Sa totoo lang, po sa ating bansa, pag pumalo na po yung Christmas, usually, wala naman gaanong nagagawa rin sa Senate at sa Kongreso. Kung may panahon po na pwedeng aksyonan na yung bawas presyo deal, itong mga changes po na kinakailangan gawin, kailangan na siya gawing agad-agad. A bill needs at least a month or two para mapasaya. Magtatanong pa yan, of course, refine pa yan. Kailangan na po siyang aksyonan. Now, and I told this dun sa hearing namin sa Senado, sabi ko dun sa economic managers, alam nyo, mamimilipit kayo sa inyong upuan para maghanap ng paraan para masuspend yung January 1 increase ng fee. Mamimilipit kayo na maghanap ng solusyon pag palapit na yung January 1. Because, for me, social justice issue na po ito. Na habang napakaraming naghihirap magtataas ka ng buwis, parang hindi ho ata yan tama, hindi na ho yan moral, hindi na ho yan makatarungan. No? So, kailangan ho natin ng mekanismo para tigil yung pagtaas ngayong Enero, para mabawi ang lahat ng tinaas ngayong 2018. And this is the time to do it. Hindi yung last week, gagawa-gawa ng mga solusyon, magsascramble yung mga tao, you end up with a law na ura-urada. In the end, baka makasama pa. So we need to act on this now. Kailangan na po itong bigyan ng pansin ngayon. Kailangan na pong mag-decide ngayon. Kung totoo nga ba na papayagan natin mag-increase ulit yung mga presyo ng bilihin sa ating bansa ngayong Enero. We need to make a decision already. And sana po, itong batas na ito, maybe right now, hindi ito pinapansin ng administrasyon, pero ako na nagsasabi, and I think yung taong bayan na po nagsasabi, certified urgent na po ito sa taong bayan. Kasi araw-araw po ito hinaharap ng mga kababayan. Habang may pumipila po sa bigas, habang pupunta po sa palengke at wala na pong mabiling karne, wala na pong mabiling gulay, pupunta sa grocery, yung 500 pesos mo noon, 2 supot, ngayon di na mo kasya kahit 1 supot lang. Urgent na po ito at kailangan na po itong bigyan ng pansin. And we're here doing our best to reach out and saying, please, aksyonan na natin to, pagtulungan natin to dahil ito po yung kailangan ng taong bayan. Mukhang natalakay na naman natin ang pahayo. So unless may pahabol. Ibang issue. Ibang issue. Okay na? Okay, maraming salamat. Sige. Other matters. Regular lang namin ang statement si Vice President on the statement of the President na pangmaraming maganda running rate. Pasensya na kasi baka mamaya sa ambush, pwede na lang tanungin si, because we would like really focus on the primarily the issue of rice and prices na meron akong sasabihin sa iyo for the record. But I hope you understand. Yes, after na lang. We'd like to make sure na let's focus first on this issue and the other issues and other questions on other matters we are more than willing to answer later on. Thank you. Thank you. On the issue? Okay, sige. Yesterday, the President warned of not hesitating
Well, yung pag-rate ng mga warehouse alone, hindi will not solve. We've gone beyond that already because obviously when your supply is low because you did not pre-position your import procurement, kahit na anong rate mo, hindi malulutas yung problema ng pagtaas ng presyo ng bigas, number one. Number two, kung ang magre-rate ay incompetent at corrupt, baka lalong maging source na naman ng pangingikip at kung ano pa. Number three, kung may sabuatan ang mga top management ng NFA sa mga nag-hoard, sa mga rice trader, anong mangyayari doon sa rate na yun? So that alone will not solve the problem of price increases in rice, precisely why we are recommending the overhaul of your leadership in the NFA to be led by members themselves of the NFA Council. I think that is the most doable approach to addressing itong problema ng pagtaas ng presyo. Okay, so dyan nagtatapos. Siguro dagdagan ko lang. Unang-una yung pag-rate, siguro dapat hindi na ina-announce, di ba? Ang gawin na. Sunod, parang dapat ginawa ito yesterday. Kung naalala natin, even during Kasona, meron ng ganitong warning. Pangatlo, sangayon naman ako doon sa sinabi ni Senator Kiko na hindi that alone hindi makaka-solve. Parang madali lang kasi mag-speculate eh, pero malalaman natin kung totoong nangyayari ito pag may nasampaan pag may nahuli at nasampaan ng reklamo. Kung maalala natin sa Zamboanga, nagkaroon ng surprise inspections at merong pahayag si Mayor Beng Limako na sa kanilang surprise inspections, wala naman talaga supply. Walang supply talaga ng bigas sa mga warehouses. So, at least in Zamboanga, hindi yun yung dahilan. Yun yung pahayag ng mga local officials. Pero ito nga, kung mayroong ganitong speculation, parang matagal na kasi yung speculation. Dapat sana may nahanap na tayo. Kung seryoso tayo, may mahanap, dapat may nahanap. If I may just naalala ko lang. Yung naghihiring kami dun sa rice situation March. Actually, dalawang hearing nga tayo. Doon pa lang meron ng allegations ng diversion and rebagging at favoring of favored traders over others. In other words, merong pinapaborang ang allegations. Si Senator Grace po pangalan, mga pangalan. Mula noon, hanggang ngayon, may nangyari ba? Wala. Meron bang nasampahan ng kaso ng NFA? Because the NFA, as the can file administrative and criminal cases against traders who are in cahoots with NFA managers in terms of rebagging, diversion. Walang nangyaring ganun. In 2014, when we were with the chairman of the NFA Council, we filed charges against administrative and criminal charges against private rice traders and NFA managers in Pampanga, Iloilo, Surigao, and Camarines, in Bicol. So, wala namang ganun nangyayari. Itong nakaraang isang taon na. So, how do we expect this to result in a positive outcome kung napakatagal na? Yun na nga, dapat matagal nang ginawa ito. At kung ano man ang magagawa ngayon, hindi yun ang magiging strategic solution. Okay, so that concludes this morning's briefing. Maraming salamat sa inyo. Thank you.